Good morning po sa ating lahat. So, ngayong araw po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Yung pag-aaralan po natin ngayon, yung tungkol sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Kaya, bago po tayo mag-start, hingin natin yung tulong ng Diyos sa gabay upang ipaunawa sa atin. So tayo muna po yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan at mahabagin na siyang naglalang ng langit at lupa, maraming salamat po Panginoon, higit po sa lahat, yung kaligtasan na iyong ipinagkulob sa amin. Bagamat noon kami ay nabubuhay, yung ayon sa aming kagustuhan, wala po kaming Diyos na tunay na sinampalatayanan, subalit kayo po ay nagkaroon ng habag at kami po binigyan ng pagkakataon upang mapakinig po ng inyong salita at bigyan niyo po ng pagkaunawa ang aming puso, kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya lubos po din po kami nagpapasalamat na kami po ay pinahintulutan ninyo na magpatuloy sa church kung saan po namin natagpuan ang tunay na kaligtasan. Ngayong araw po ay patuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Idinadalangin po namin na buksan niyo po ang aming puso at isip, paunaway po sa amin ang aming pinag-aralan upang ito po ay maging matatag sa aming pananampalataya. Hindi po nagtatapos ang aming pamumuhay bilang isang Kristiyano nang matapos ng maunawaan ng kaligtasan, kundi dito po nagsimula kung paano po kami maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya ngayon po ay inihiling po namin na buksan niyo po ang bawat isa, ang kanilang puso upang lubos nila maunawaan at mapakinggan ang naayon sa inyong kalooban. Ganon din po Panginoon ang inyong tagapagsalita, bigyan niyo rin po ng salita ng nararapat na iparating po ninyo sa araw po na ito, yung naayon lamang sa inyong kalooban. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Okay, yung ating pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Nilikha ng Diyos si Adan at siya'y nanirahan sa halamanan ng Eden. At dito din po nagsimula ang unang kasalanan. Okay po? So basahin muna po natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6 to 7. So sa ating mga Biblia, sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6 to 7 sa ating mga Bible. Okay po? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Verse 7. At parihong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip. Okay? So ito po, ang unang kasalanan sa Biblia ay ang pagsuway ni Adan at ni Eva sa utos ng Diyos. Kumain sila ng ipinagbabawal na bunga sa halamanan ng Eden Garden. So, kaya ito po ay pag-aaralan natin ngayon tungkol sa pagkakasala ni Adan at Eva at kung bakit sila nagkasala, ano ang dahilan at ano ang koneksyon nito sa mga tao sa panahon natin ngayon. Kaya po ito ay napakahalaga, no?
Kaya, dito po ay mayroong unang utos ang Diyos. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Ito po yung babala ng Diyos sa kanila. No? Una po, babasahin natin Genesis chapter 2, verse 16 to 17 sa ating mga Biblia. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. 1, 2, 3. Inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Verse 17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So ito po yung sinabi ng Diyos sa kanila. Kaya, isang araw, ang ahas na siyang higit na tusok kaysa alinman sa mga mailap na hayop na lumapit kay Eva. No? Upang ito'y kanyang kausapin. Kaya dito, sinabi ng ahas, no? Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kainin ang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden? Nang nakakilala ng mabuti at masama? Okay? Sumagot si Eva. Yun ang sinabi ng Diablo nga nagkatawan ng ahas. Sabi ni Eva, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kainin ang bunga ng punong kahoy nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, baka mamatay ka. Yan po ang sinabi ni Eva. Nasamantala, yun din ang sinabi ng Diyos sa kanila. Tama din naman. Kaya, dito po sa pagdating po sa Genesis chapter 3, verse 4 to 5, makikita na po natin dito, no? Makita po natin at mababasa kung paano nakumbinsi ng Diablo si Eva para kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos sa kanila. Dito po sa verse 4 ng Genesis chapter 3, verse 4, yung Genesis chapter 3, verse 6 to 7, mamaya matadaanan po natin yan. No? Kaya dito, sa Genesis chapter 3, verse 4 to 5, sinabi po ng ahas sa babae, kay Eva. No? Sabi, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Yan po ang sinabi ng Diablo nga nagkatawang ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ito po yung paliwanag niya. Verse 5, kinukumbinsi po niya. Sabi po, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos nga nakakilala ng mabuti at masama. Yun ang sinabi ng Diablo nga nagkatawang ahas kay Eva. Kaya yung kumbinsi na ito ay maaring sa panahon natin ngayon, upang malayo ang tao sa pananampalataya sa Diyos o naghahanap ng Diyos, maaring kinukumbinsin din tayo ng mga bagay na mga nasa sanlibutan. Kaya nung narinig ni Eva ang sinabi ng ahas, siya'y nalulugod sa bunga at ninasa niya itong kakainin.
Upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga at kinain ito. Dito na po ngayon, no? Dito na po ngayon nagka-interest si Eva dahil sa mga sinasabi ng mga pang-akit na diablo. No? Kaya po pagkatapos niyang kumain ng bunga, binigyan din niya ang kanyang asawa na si Adan. Kaya't sila ay nahulog sa pagkakasala nito. Ito ay pagsuway sa utos ng Diyos o sa salita ng Diyos. Kaya't nang nakumbinsi ng diablo si Eva, ay nagkaroon siya ng interest na kumain ng bunga. Yan ang sinasabi sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 6 to 7. Yung unang binasa po natin kaninang verse. Kaya sa chapter 3 ng Genesis, ipinapaliwanag kung saan nahulog ang tao sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagtukso ng diablo. Kaya yung sanhi ng pagkakasala ni Adan at ni Eva ay si Eva ay hindi direktang nakarinig ng salita mula sa Diyos. Nagnasa upang maging matalino. Ito yung mga nasa sitwasyon ni Eva. Sa panahon natin ngayon, ito yung mga material na bagay na ating makikita na maganda sa paningin ng mga tao, subalit sa Diyos ay hindi nakakalugod. Bakit? Dahil ito po ay kung minahal at ninasa natin yung mga material na bagay sa mundong ito, hindi natin makikilala ang Diyos na buhay. Maganda sa paningin ng mga tao, subalit hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya yung mga sa panahon natin ngayon, yung mga pagnanais o ambisyon, maaari pong hindi po ito nakakalugod sa Diyos. Bakit? Dapat muna ang Diyos ang ating inuunang iniimbisyon o makilala natin siya ng lubos. Ngayon, ang buhay ng mga tao kung ating makikita, kahit maging tayo noon ay hindi pa naligtas, nakatuon sa mga bagay na mga material, walang Diyos sa buhay kung ano ang mga bagay na inuuna natin. Di ba? Wala tayong pakialam sa tunay na mensahe ng Diyos. Bagamat alam natin na may Diyos, pero sapat na sa atin yung panalangin, makapunta sa simbahan, na wala namang kinalaman sa Diyos. Maging noon tayo, di ba? Wala din tayo pakialam sa mga Bible seminar, di ba? Ilang beses tayo minsan na iimbitahan bago tayo naligtas, di ba? Kaya balikan po natin yung Genesis chapter 3, verse 6. Sabi po dito, bakit nagkasala si Adan at Eva? Number 1, di ba? Basahin ko po yung verse 6. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain, upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. No? Dito po sa panahon po natin ngayon, itong sinasabi, mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. So ito pong pag-iisip na ito po ay hindi mula sa
Diyos. Ito po ay makasanlibutan sa panahon po natin ngayon. Letter A, maaring hindi lubos naniwala si Eva sa salita ni Adan na ito ay mula sa Diyos. Kaya siya ay natukso sa pamamagitan ng ahas. No? Maging sa atin din naman, kapag hindi tayo nakakarinig ng salita o hindi po tayo lagi nagbabasa, ang tukso ng dyablo ay nandyan kaagad. No? Lalo po yung mga kapatiran, no? Nung hindi uma-attend sa church, tapos makitanong-tanong lang sa mga kapatid na uma-attend sa church, na aktibo sa church. Sa tingin ninyo, lubos ba ito nila maintindihan? Hindi. Ganon din po si Eva. Napakinggan niya lang kay Adan, kaya hindi po ito lubos na unawaan. Iba po kapag ikaw mismo ang direkta kausap ng Diyos. Ikaw mismo ang makapakinig ng sermon. Ikaw mismo, mas maganda direkta na ikaw mismo nagbabasa, hindi yung napakinggan mo lang yung mga kwento. No? Kaya pagkatapos kainin ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay nabuksan ang mga mata ni Adan at ni Eva. At nalaman nilang sila ay mga hubad. At nakaramdam sila ng hiya. Upang matakpan ang kanilang kahihiyan o kahubaran, gumawa sila ng pantakip mula sa dahon ng igos. At sa malamig na maghapon, narinig nila ang tinig ng Panginoon sa halamanan at sila'y nagtago sa punong kahoy. Kung mapansin niyo po dito, nung nabuksan ang kanilang mga mata, nakita na nila yung kahihiyan. Nahiya na sila sa bawat isa. So ano pong gawin nila? Kaya gumawa sila ng paraan ng pantakip nito, yung dahon ng igos. So sa tingin ninyo, ilan araw malalanta ang dahon na pantakip? Hindi pa tatagal, di ba? Hindi po tatagal. Ganon po sa panahon natin ngayon, yung mga tao kapag nakagawa ng kasalanan, gumagawa ng paraan upang takpan ito. No? Gaya ng ginawa ng mag-asawa. Ano yung mga pantakip na iyon? Yung mga magawang mabuti, matulungin. Pero kung hindi po kayo saved, wala pong kinalaman ang Diyos nito. Kaya maging mga Kristiyano o yung mga ligtas, kung may tinatago po tayong kasalanan, hindi po ito pinapansin ng Diyos yung ating mga gawang mabuti. Kailangan mo munang magsisi. Kaya kung bakit nagtago sila sa punong kahoy, dahil alam nila na nagkamali sila. Sinuway nila yung utos ng Diyos. Ito po yung pagsuway sa Diyos, ito po yung may pagmataas. No? Mapagnasa, naghangad. Dito po sa unang Juan, chapter 2, verse 16, sapagkat ang lahat ng nasasanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So ano daw po sabi? Ang sanlibutan po, ito po yung hindi madadala natin sa langit. Maiwan po dito. Ano po yung nilalaman ng sanlibutan? Mga pagnanasa, mapagmataas, makalaman, no? Mapagmataas sa buhay. Yan po ay hindi po mula sa Diyos. Yan po yung mga pagkakasala ni Adan at ni Eva na humantong po sa
parusa. Number 2, ang pagkasala ni Adan at ni Eva. Ito po ay pagsuway sa Diyos. Dito po, sa halamanan ng Eden Garden, inilagay ng Diyos ang taong kanyang nilalang upang maging katiwala. At pamahalaan niya ang mga nilalang o yung nilikha ng Diyos na sa halamanan. Siya baga yung bantay. Siya bagang caretaker, no? Siya ay ginawang ng Diyos ng katiwala kung sa mga mayayaman, di ba? Mayroong katulong, mayordoma, di ba? So dito, basahin muna natin yung Genesis chapter 2 verse 8 to 9. So Genesis chapter 2 verse 8 to 9 sa ating mga Biblia po. Okay. Genesis chapter 2 verse 8 to 9, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan, sa Eden, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Verse 9. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din naman ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy na pagkakaalam ng mabuti at masama. Kung mapansin po natin dito sa verse 9, mayroon pong pinatubo ang Diyos ng tatlong klaseng kahoy. No? Una pong kahoy, ito po yung mga kahoy na may mga bunga na pwede po kainin ni Adan at ni Eva. Lahat ng mga kailangan nila, kumbaga sa halamanan ng Eden, nandun na lahat. Wala na silang dapat alalahanin. Pagkain at iba't ibang klaseng mga bunga, andun na lahat. Tapos mayroon din po ditong isa, no? Sabi po dito yung unang kahoy, verse 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin. Ibig sabihin po, maging ang mga punong kahoy na may mga bunga, aprobado po ng Diyos na pwede nila kainin. Ano daw po? Nakakalugod din po ito sa paningin. Ibig sabihin, masasarap na pagkain din po ito. No? At ang pangalawa, at ang mabuting kainin. Gayon din naman ang punong kahoy sa gitna ng halamanan. So, gitna ng halamanan, yun po yung buhay. Itong kahoy na po na to, inalis po ito ng Diyos nung sila ay nagkasala, kasi baka makain din nila ulit. Yung kinain po ng mag-asawa, ito po yung huli. At ang punong kahoy yung punong kahoy ng pagkakaalam ng mabuti at masama, yun yung pinakailaman nila. Yung pinagbabawal mismo ng Diyos. Kaya kung mapansin po natin, lahat po ng pangailangan ni Adan at ni Eva, nandyan na. Gayon din po sa atin. Ang Diyos po, nagbigay din po sa ng lahat ng ating mga kailangan. Pinuprovide po niya yung ating pangangailangan sa buhay. Pero minsan po hindi po natin siya sinusunod. Hindi po natin siya sinusunod. Kaya dito po, lahat ng mga bagay na kailangan ni Adan, ni Eva, nakahanda na. Subalit sinuway pa rin nila ang Diyos. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Yung bunga na pinagbabawal ay kinain pa rin nila. Ito ay pagsuway sa utos ng Diyos. So ano po yung mga kasalanan? Yung hindi po pagsunod. Yung hindi po nila pinanghawakan yung pangako ng Diyos. Kung hindi sana sila nagkasala, so hanggang sa panahon natin ngayon, wala po tayong kasalanan. Huwag niyo pong sabihin na hindi tayo mula kay Adan at kay Eva. No? Hindi po tayo nanggaling sa unggoy. Kaya't hindi maaring palampasin ng Diyos ang kanilang nagawang kasalanan. Kaya't ang Diyos ay may parusa para sa kanila. No? May parusa po sa kanila.
Dito sa number 3, ano ang parusang ibinigay sa kanila ng Diyos? Kamatayan ng kanilang kaluluwa, pagkahiwalay sa Diyos, at sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Tapos, sabi ng Diyos, paghihirapan nila ang lahat nilang kailangan. Kanilang pangangailangan sa buhay o kanilang makakain ay kanilang paghihirapan, pagpapaguran. At next, pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden Garden. Hindi sila pwede na tumira doon. Bakit? Hindi na sila pwede pagkatiwalaan ng Diyos. Sa isang bahay, kapag hindi ka na mapagkatiwalaan, anong gawin sa iyo? Panatili ka pa rin dyan? Kung yung pinakamahalagang bagay ay hindi pinagkatiwala sa iyo ng Diyos at hindi mo ito, binaliwala mo ito, so hindi na kayo pwede magsama ng may-ari ng bahay. Pwede ka na umalis. O, diba? Ito yung separation pay mo. Alis ka na. Diba? Anong separation pay? Pinalayas ng Diyos si Adan at Eva. Yun yung dinamitan sila ng Diyos ng balat ng ahas. Ay, ng hayop. Okay? Kaya po, dito, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 44, may tinutukoy po dito na sa katawan ng isang tao, mayroon pong katawang lupa, may katawang espiritu. So, ibig sabihin, mayroong bumubuo sa atin. Kaya yung espiritu na yun nasa katawan ng laman ng tao, yun po yung namatay sa kanila. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo kapag kinain niyo ang bunga. So, ang tanong, namatay ba si Adan at si Eva? Hindi. Hindi po sila namatay. Kundi, ang connection nila sa Diyos, yung espiritu ng Diyos nga nasa kanila, yun yung nawala sa kanila, namatay sa kanila. Kaya ngayon, putol ang connection nila sa Diyos. Yung Diyos ay espiritu. Sila na po ay makasalanan. Kaya sa Bible, ay mayroong dalawang klaseng kamatayan, yung katawan at espiritu. Sa aklat ng Ezekiel ay mayroong nagpapaliwanag na ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Nakalagay po sa aklat ng Ezekiel chapter 18 verse 4. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Okay? Yun po yung namatay sa kanila. Kaluluwa. Espiritu. Kaya yung kasalanang iyon ni una yung kay Eva, maaring si Eva ay tuwing naghahanap sila ng pagkain, no, sa halamanan, maaring tumitingin si Eva doon sa puno. Makita niya malayo, no? Makita niya, ito yun ang puno na pinagbabawal ng Diyos sa amin, na bawal namin kainin, baka kami mamatay. Siguro, tuwing daan niya, tuwing naghahanap siya ng pagkain, siguro nakikita niya. No? At malamang, tinitingnan niya, at ninanasa niya ito, pero hindi niya pa ito, kumbaga hindi niya pa pabalik-balik. Kumbaga, tinatry, no? Pero ng isang araw, ito po ay kanyang talagang pumitas siya. So, ibig sabihin, patikim-tikim, tingin-tingin, no? Pagtingin na pa ipagnanasa, ano daw po? Kasalanan. Kaya ang pagtingin na kahit hindi mo nahawakan, hindi mo pa nakain, pero kung ang pagnanasa mo na sa iyong puso, diyan na po nag-uumpisa ang kasalanan. Kaya sa Santiago chapter 1 verse 15, sabi po dito, maliit na kasalanan, no? Patingin-tingin, no? Patingin-tingin. May pagnanasang pagtingin. No? Sabi po dito sa James chapter 1 verse 15, babasahin po natin, tingnan niyo po sa ating mga Biblia.
At kapag ang pagnanasang iyon ay ipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan ay malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ang pagtingin na may pagnanasa, lumalaki po yan. No? Lumalaki. Saan po nag-uumpisa ang malaki? Sa maliit. Kaya dito po na natuluyan si Eva. Dahil dito, sa nangyaring ito, namatay ang kanilang koneksyon sa Diyos. Yung Espiritu. Pagkamatay ng Espiritu, na ang ibig sabihin ay pagkahiwalay na sa Diyos. Hiwalay na sa Diyos. Na ang ibig sabihin, hindi po sila namatay sa pisikal na katawan, kundi ang kanilang espiritu. Bakit? Kung namatay sila, wala sana tayo ngayon. Hindi natin alam kung ano pa yung susunod na lilikain ng Diyos. Kaya, si Adan ay nabuhay pa ng matagal, umabot pa ng 930 years ang inabot ng kanyang buhay. Sinasabi po yan sa aklat ng Genesis chapter 5 verse 5. Okay po, basahin po natin sa aklat ng Genesis chapter 5 verse 5. Ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya ay namatay. So yan po, halos libo pong abutin ng kanyang buhay. Ano daw po? Mayroon siyang kamatayang pisikal. No? Pero ganun po man, kung tuloy-tuloy po natin pag-aaral ng aklat ng Genesis, kung bakit ganun katagal ang kanyang buhay, sa panahon po na kasi ngayon, yun ay wala pong ulan at walang init. Mahalumigmig po yung panahon na yun. At sila po noon ay malalaking tao. At wala po masyadong mga sakit na hindi katulad sa panahon natin ngayon. No? Wala po doon dating mga bitchin o magic sarap o sa panahon nila, puro po doon mga sariwang pagkain ang kanilang kinakain. Kaya sila po ay matagal ang buhay sa panahon na yun. Dahil yun sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, ang lahat ng mga tao ay hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, putol ang koneksyon o relasyon natin sa Diyos dahil sa kasalanang iyon. Dahil sa kasalanang iyon. Ang Diyos ay hindi maaring nakikinig sa makasalanang tao. Yan ang sinasabi sa aklat ng Genesis, ng Isaiah chapter 59 verse 2. Titingnan po natin, Isaiah chapter 59 verse 2. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay po. Isaiah chapter 59 verse 2. 1, 2, 3. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa iyo, ano pat siya ay hindi nakikinig. Ano pong ibig sabihin? Yung taong sa panahon natin ngayon na makasalanan, hindi po pinapakinggan ng Diyos anumang ang hinanaing. Isa lang po ang pinapakinggan ng Diyos na panalangin. Yung magkaroon muna ng kaligtasan ang lahat ng mga tao. Dahil ang lahat ng mga tao ay makasalanan. Makasalanan. Kaya dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, sinumpa po ang lupa. Lahat po tayo ay sinumpa din ng Diyos. Lahat ng lumabas kay Adan at Eva ng salinlahi ay mga makasalanan. Nakalagay po yan sa aklat ng Roman chapter 5 verse 12. Mamaya po madadaanan po natin. Okay?
So dito balikan muna natin konti. Balikan natin yung Genesis chapter 3 verse 17. No? Genesis chapter 3 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Genesis chapter 3 verse 17. 1, 2, 3. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng inyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na huwag kang kakain niyon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng inyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Kaya nga po, kapag hindi po tayo, lalo na po mga tatay, kapag hindi naghihirap na humanap ng pera, magugutom ang kanilang pamilya. Ito po. Hanggang ngayon, dala-dala po natin ang sumpa ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Sabi po dito, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Nakinig ka sa iyong asawa. Kaya nga, sa mga tao na ang kanilang dinadahilan lagi na hindi makapakinig sa salita ng Diyos at dinadahilan nila kung sinong mga tao na yan ay susumpain ng Diyos. Nang dahil sa mga taong ito, susumpain ng Diyos. Susumpain ng Diyos sila. Dahil sila mismo ay hadlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, mga brothers and sisters, kung sino man po yung mga humahadlang sa inyo upang makaatin sa church, upang makapakinig, upang makapagdalo sa mga activities sa church, huwag po kayong magpadala. Lahat ng bagay, gawin ninyo sa loob ng bahay, pero pagkatapos, kung may mga activities po sa church, huwag po ninyong iwan. May mga kapatiran po na tapat na sa church, huwag po kayong umasa doon. Gumawa din po kayo sa sarili ninyong paraan upang maluwalhati din po ninyo ang Diyos. Kaya ngayon po, sabi po, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kung sino ang pinahalagahan natin sa ating buhay, yan ay susumpain ng Diyos. Kung nang dahil sa iyong apo o sa iyong anak o sa iyong mga kamag-anak, hindi ka maka-attend sa church o hindi ka makapakinig sa mga activities na dinadaluhan natin sa church, susumpain sila dahil sa iyo. Ikaw ang may gawang pagkakamali niyon sa harap ng Diyos. Okay? Kaya paghihirapan, lahat ng ating mga kinakailangan, pinaghihirapan po natin ngayon. Dala-dala po natin hanggang ngayon. Kaya lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang buhay ay kailangan niyang paghihirapan. Genesis chapter 3 verse 19, sinasabi po dito. Babasahin ko po sa inyo. Genesis chapter 3 verse 19. Sa pawis ng inyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, sa alabok ka babalik. So, ibig sabihin po, hanggang sa ating kamatayan, babalik tayo sa ating pinanggalingan. Paghihirapan po natin yung ating buhay sa mundong ito. Bakit yung mga mayayaman baga, hindi ba naghihirap? Matindi din yung paghihirap nila para yumaman. Pero babalik po sila doon. At isa pa, kapag hindi po sila saved, yan po ipapasok sila sa ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. Ano pong ibig sabihin ikalawang kamatayan? Imperno. Binabanggit po yan sa aklat ng Apokalipsis. Mayroon pong papasukan na isang kamatayan pa. Kamatayan ng pisikal na katawan, kamatayan ng ating espiritu na binigay ng Diyos sa atin. Okay. Na hindi po natin ito pinahalagahan. Kaya po, pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. Hindi po sila pwede magsama. Genesis chapter 3 verse 23, babasahin ko po. Genesis chapter 3 verse 23, nasa inyo mga Biblia, tingnan po ninyo. Genesis chapter 3 verse 23, babasahin ko po. Kaya't pinalaya siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupang pinagkunan sa kanya. Hindi na po, gaya po na sinasabi ko, hindi sila pwede magsama na sa isang
lugar ang Diyos. Kasi ang Diyos ay ang Diyos po ay nilikha niya yung halaman ng Eden Garden para ipagkatiwala. Kaya nakasala yung mag-asawa, hindi na pwede pagkatiwalaan yung mag-asawa. Kaya anong gawin? Pinaalis niya na. Dahil po sila ay nagsisi, sila po ay dinamitan po ng Diyos ng balat ng hayop. Na yun ang pantakip sa kanilang kahihiyan. Ibig sabihin po, anino po yan ng pantakip o yung born again na sinasabi sa aklat ng Juan chapter 3 verse 3. So yan po ay ang balat ng hayop na pandamit sa kanila, yan po ay pag-aaralan po yan sa sunod na sesyon. Okay. Session 6 po yan. Okay. Dito ay hindi pwede sila magsama na ng Diyos. Kaya number 4, kaya't lahat ng mga tao ay naging makasalanan at pupunta sa impyerno kung hindi sila maliligtas. Yan po ang katotohanan. Dito po, kaya't lahat ng salinlahi ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon, ang lahat ng mga tao ay naging makasalanan. Yan ang sinasabi sa aklat ng Roman chapter 5 verse 12. Ito po ay nakasulat na po sa New Testament. Basahin po natin. Roman chapter 5 verse 12. Basahin po natin po ng sabay-sabay. Sige po, 1, 2, 3. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay. Dito po makita ho natin, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao, sino pong tinutukoy? Si Adan. Si Adan po. Isang tao, yung unang tao. Kaya po, lahat ng tao sa panahon na ito ngayon ay humantong sa pagkakasala, sa kamatayan. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya lahat ng mga sumusunod sa dyablo, lahat ng hindi maliligtas ay mapupunta sa impyerno. Kaya nung nagkasala sila, si Adan at si Eva, nung bumaba si Jesucristo, yan agad ang ipinangaral niya. Kailangan ang tao ay ma-born again. Ma-born again. Bakit? Kasi kung hindi po, ay mayroon pong kahantungan sa impyerno na hinanda ng Diyos para sa mga dyablo o sa mga kampo ng dyablo ni Satanas. At yung mga sumusunod dito, yung mga hindi po tunay na mananampalataya. Wala pong tunay na kaligtasan. Kaya napakaganda pong pagkataon na tayo po ay binigyan ng Diyos ng time upang makapakinig ng salita at tayo po ay naligtas. Kaya tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya dito po, lahat ng mga sumusunod sa dyablo ay mapupunta sa impyerno. Matthew chapter 25 verse 41, mga sinumpa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na hinihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit sa mga anghel? Kasi po nung pinarusahan ng Diyos si Satanas na nagkasala, no? Nung pinarusahan siya, marami pong anghel na sumama sa kanya. Kaya sa panahon po natin ngayon, kung may anghel na bulaan, mayroon din po mga ngaral na bulaan at marami din pong mga followers, mga sumusunod. Kaya, ano po ang kahinatnan o yung kapalaran ng makasalanan? Totoo bang may impyerno? Bagamat hindi po natin ito nakikita yung impyerno sa panahon natin ngayon, pero kung naniniwala po kayo sa Biblia at sumasampalataya kayo sa ginawa ng Diyos at tugma po nangyayari sa Biblia, yan po ay may impyerno. Marami pong binabanggit sa Biblia. Kaya sa aklat ng Mateo at Lucas, nagpapatunay na sinasabi na ang makasalanan ng tao ay pupunta sa impyerno kapag hindi sila
maliligtas. Matthew chapter 10 verse 28. Titingnan ho natin sa ating mga Biblia. Matthew chapter 10 verse 28. 28, babasahin po natin ng sabay-sabay. 28, 1, 2, 3. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ano daw pong sinasabi po dito? Mas katakutan po natin ang pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Yan po yung impyerno na hinanda ng Diyos. Yan po yung ikalawang kamatayan. Yung unang kamatayan, yan po yung laman. Maging sa Matthew chapter 23 verse 33, dito po, babasahin ko po Matthew chapter 23 verse 33, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makakatakas sa hakatulan sa impyerno? Bakit sinasabi po ditong ahas o alupong? Kasi po ang diablo po ay nagkatawang ahas. Ito po yung tinukso kay Eva. Bakit sinabi po kayong mga lahi ng alupong? Nakalagay po sa 1 chapter 8 verse 44, kayo'y mula sa inyong amang diablo. Ano pong diablo? Katawang ahas. Kaya sinasabi po dito, lahi ng mga ulupong. Ang sakit, di ba? Masakit. Pero yun pong katotohanan. Kaya yun po yung resulta ng pagkakasala ni Adan at Eva. Yan po ang hindi alam ng tao na sa harapan ng Diyos ay sila po ay makasalanan. Pero hindi natin pwede sabihin sa kanila, di ba? Kayo mga lahi ng ulupong, mga ahas, mula sa inyong amang diablo. Hindi pwede, di ba? Bakit? Baka magsuntukan kayo niyan. So kaya po tayo ay napakahalaga po na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maunawaan po ito. Okay? Kaya dito sa Lucas chapter 12 verse 2, walang bagay na natatakpan na hindi mabubunyag, at walang bagay na nakatago na hindi malalaman. Malalantad po yan. Pagdarating po ang araw, hindi man sa mundong ito malalantad ang kasamaan, pero sa pag-uukom ng Diyos ay malalantad. Kaya sa Roman chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan pong tinutukoy sa Roman chapter 6 verse 23, yan po yung inferno na sinasabi. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po yung kasalanan natin sa mundong ito. Kung may kasalanan po tayo, yan po ay may batas po tayo na maghatol sa atin. Pero yung kasalanan na mula kay Adan at Eva, yan po ay patungo sa impyerno. Yan po yung sinasabi sa Biblia. Kaya anong dapat pong gawin? Wala pong ibang paraan para makaiwas po tayo dito. Kaya kailangan sa mga tao ay magkaroon ng tunay na kaligtasan o yung born again na sinasabi. Nakalagay po yan sa aklat ng John chapter 3 verse 3. Mismong si Nicodemo ang sinabihan ng Diyos, ng Jesus Christ, na kailangan mag-born again ng isang tao kasi kung hindi, siya ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Si Nicodemo po ay isa po siyang biyasa sa kautusan sa Old Testament, isa pong mga pinuno ng mga sikta. Pero siya po ay hindi niya alam kung ano po yung kaligtasan na sinasabi ni Hesus Kristo. Kaya sinabihan siya sa John chapter 3 verse 3, sabi po, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao maipanganak muli ay hindi makikita ang kaharian ng Diyos. Sa English po, kailangan ma-born again ang isang tao na makasalanan. Yan po ang sinasabi sa atin sa Biblia. Ang born again po, alam naman natin, yan po ay relasyon sa Diyos. Hindi po yung sinasabing born again na sinasabi sa labas, na kung born again ka, ay makakapasok ka sa langit.
mayroon pong born again na makapasok sa langit, yung tunay lamang po na born again. Yung alam niya mismo kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung alam niya mismo yung paano binayaran ng Diyos ang kanyang pagkakasala. Okay. Sa mga tunay nga naligtas, so, tayo din naman, para malayo sa kasalanan ay dapat malapit tayo sa salita ng Diyos. Para lumayo sa atin yung mga kasalanan o yung tukso ng diablo sa panahon natin ngayon, kailangan ilapit natin yung salita ng Diyos sa atin. Kapag lumapit sa atin yung mga salita, yung mga napakinggan o sinasabuhay po natin, lahat po yan gawa ng diablo, yan ay lalayo sa atin. Asar na asar sa atin yung diablo dyan. Yan dapat ating panghawakan sa ating buhay. Isa sa buhay natin yung ating mga napakinggan at ating mga napag-aralan. Okay. Kaya, dapat manatili tayo sa salita ng Diyos para maingatan din tayo ng Diyos. Saan po nating panatilihin na ingatan ang salita ng Diyos? Sa ating puso. Pag ito'y po sa ating puso, ang ating katawan ay susunod po yan. Kasi kung hindi po natin maingatan, ang diablo po nandyan lang nakaabang. Kaya paano po natin ingatan sa ating puso? Panghawakan po natin yung salita ng Diyos. Mga awit 119 verse 9. So sa Biblia po natin, mga awit 119 verse 9. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Sige po, 1, 2, 3. Paano panatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Kaya po mayroon po tayo ditong dapat pag-iingatan. Kung iniingatan natin at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ay tayo po ay dinadalisay nito ng kanyang salita. Binabago at iingatan po tayo ng Diyos. Okay. Kaya po, mga brothers and sisters, tayo po ay mga katiwala ng Diyos o lingkod ng Diyos. No? Mahalin po natin ang church. Mahalin po natin ang salita ng Diyos. Sino po yung church? Mga kapatiran. Mga kapatiran na sila po ay may mga templo ng Diyos. Yan po ang ating mahalin. Para hindi po tayo malayo sa kasalanan at matukso sa diablo. Ingatan ang salita ng Diyos at manatili at panghawakan ang mensahe na lahat po nating napapakinggan. Makita po sa buhay, hindi po puro sa bibig lang. Ipakita po natin sa Diyos, hindi po sa tao. Kaya kaya sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 3, ikalawang Korinto chapter 11 verse 3, ngunit ako'y natatakot kung paanong si Eva ay tinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ang inyong mga pag-iisip ay maliligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Ano po dito sinasabi sa bandang huli? Ang iyong mga pag-iisip ay maliligaw mula sa katapatan. Ang dalisay nating pag-iisip na mula sa Diyos, kapag hindi po tayo tapat sa Diyos, ay hindi natin panghawakan ang salita ng Diyos, maaari po tayong maliligaw nito. Maligaw, mahiwalay sa church, mapalayo sa salita ng Diyos. Diyan na ngayon papasok ang pagrereklamo. Kaya po, ang pagrereklamo sa church ay isa po yang walang katapatan sa Diyos. Ang pagrereklamo sa church, yan po ay walang pinanghahawakan at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya, ang napag-aralan po natin ngayon ay patungkol po sa kasalanan ni Adan at ni Eva.
Naway ito po sa napakinggan natin ay ingatan po tayo ng Diyos, no? At naway gabayan tayo lagi ng banal na Espiritu ng Diyos upang magpatuloy maipahayag ang kanyang salita at para magamit tayo para makapagligtas pa ng mga ligaw na kaluluwa. Lalo po sa panahon natin ngayon ay napaka delikado ng sinasabing mga sakit na yan. Yung viral na yan, yung dumating na naman. Kapag wala po tayong salitang Diyos na pinanghawakan, maaring mabalisa tayo dyan sa mga problema ang dumarating na yan. Yung mga balita na yan ay makamundo. Hindi po tayo ingatan ng Diyos kapag yun po tayo nakatuon. Pero yung ating pagtuunan, yung balita na nakalagay sa Biblia, yung kaligtasan, yan ang magandang balita na ipahayag natin. Kasama po natin yung mga tunay na mga kapatiran niya, naglilingkod sa Diyos para po sa kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay at mga kaibigan at kakakilala. Saan po yung mga balita po na yan? Huwag po natin pagtuunan. Bagamat kailangan natin yung balita para hindi tayo ignorant sa mga nangyari sa mundo, pero mas tuunan po natin yung balita, yung magandang balita ng Diyos. Yung mga mensahe nga natin na pakinggan, ang mensahe ng Diyos para maiwasan ng pagkakamali, pagkakasala, pagkakatukso, yan po ay panghawakan natin na hindi po mangyari sa atin. At panatilihin nating dalisay ang salita ng Diyos nga nasa atin. Okay po? So maraming salamat po. At ay manalangin na po tayo. Diyos Ama na may makapangyarihan at mahabagin na siyang naglalang ng langit at lupa. Muli po kami, Panginoon, nagpapasalamat. Una po sa lahat, ang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin upang kami po yung naging mga anak ng Diyos. Maraming salamat po sa aming mga natutunan na pag-aaral nito tungkol sa pagkasala ni Adan at ni Eva. Ito po ay ang gawa po ng Diablo at hanggang ngayon po patuloy gumagawa ang Diablo upang ang tao po ay malayo sa pananampalataya. Kaya nilingin po namin na bilang mga lingkod po ninyo, bilang mga tunay na Kristyano ay ingatan po ninyo kami na panghawakan ng inyong salita upang makapamuhay kami ng tapat sa iyong harapan. At magawa po namin ang naayon sa inyong kalooban. Marami pong mga activities sa church na nakahanda, yung mga Bible seminar na dumarating. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin upang magawa po namin yung naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak si Jesucristo na namatay sa krus dahil sa aming kasalanan. Amen. Maraming salamat po.